kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Ayaw ti may paay ken ka o Kristus. Dungdungwek kakabsat ken gagayem ti pamati na imbag nga bigat kada kay amin Apo. Kunaman di kaabay mo naragsakak tadaka. Kit kunam nagasat ka tumay ka. Palakpakan tayo na po Diyos ako. Kuna tegero dapo no makimismisa tayo talagang adatiragsak ti puso tayo. Gapuanan ta mabendisyonan na tayo na po Diyos. Ken kastamit mapaunig ti pamati tayo ken kuana. Ken iti panagmismisa tayo ket mapapaunig tayo ti panakaamu tayo ti Diyos kiti asino na. Nagpinta sa Apo iti Ebanghelyo tata Domingo. Dayti tikon ko na tayo Domingo iti bileg. It's the Power Sunday. Apay Apo, Domingo iti bileg, gapuanan ta panakaitalek ti tulbek ken ni Pedro amang iwanwan ti simbaan nga Katoliko. It's a Power Sunday because the keys of the heaven been trusted to Peter. Kuna nagarod, Pedro, may saka nga bato, tirabaw da iti fundasyon a bato, bangunek to ti iglesia, ket uray ni patay, dinto agbalagi ken kuana, ited kuntuken ka, dagitulbek, ti pagarian ti langit. Tanyaman ngay parit mo dito'y daga, may parit met sa dilangit, tanyaman ipalubos mo dito'y daga, may palubos met sa dilangit. Kunate garod Apo, amu tayo no anya ti pakasusaran na titulbek. Dayti ket mangi lukat ken mangi sarra. Ket kunate garod no naipaima ken ka iti tulbek, if they entrusted to you the key, there is responsibility. Ada Apo ti turay ken ka, ada ti bilig ken ka, gapuanan ta si kalaing ti makalukat ken makaisarra. Amen? Sa aksat king gagayem nagpintas man na po nga daytoy nga Domingo. Umuna mapaunig ken mapresyar tayo. Itikin na Katoliko tayo kas may nga simbaan. Gapuanan ta bigbigin tayo garod nga iti simbaan nga Katoliko kit nagtaod gapu iti Dios. Haan nga iti aramid ti tao. Our Catholic Church is of divine origin, not human origin. This is the very basis of the gospel regarding the foundation of our church as Catholics. Ni Apo Jesus, itinangbuangay ti simbaan tayo. Impaima na daytoy ti panangiwanwan ken ni Pedro. Isungan na latak nga nangigan tayo na italek ken ni Pedro ti tulbek ti pagarian ti langit. Isungakon ko nati garod, the very first vicar of Christ was actually Peter. The very first to succeed Jesus, especially iti panangiwanwan, iti simbaan, ken tataw, ket ni Pedro. That's why Peter was the very first pope. He was the very first pope. That's why a lot of popes in the history of the church succeeded him. And now we have our Pope Leo XIV. Isang king gagayem kun kunate garod, hantay mo't ngay panparamag ti kinakatoliko tayo. Amen? Hindi naman po tayo mayabang. Sinasabi po natin kami ang tunay na iglesia ng Diyos. Hindi rin natin sinasabi na kami lang maliligtas. Dahil naniniwala po tayo ng kaligtasan ng tao ay una, pag ang tao ginagawa niya ang kalooban ng Diyos sa kaniyang tanang buhay. Amen? Dahil po ang kaligtasan ay personal. Lagi niyo pong iisipin po yan. Our salvation is personal. Amen?
Even you were baptized, that doesn't guarantee of your salvation. Uri na bunyagan tayo. Numit ti panagbiag tayo ket hanang makita tayo kinakristyano tayo, hantay may salakan. So, sat kinagayam nagpintas man na po. Kati dating nga Domingo, una po, napakaganda po, na pinapaalala po sa atin that our church, our Catholic Church, has been founded, established by Christ Himself. That is why through the years, hindi po natitibag ang ating pong pananampalatayang Katoliko kahit maraming pinagdaanan over 1,000 years ago. 20,026 years ago. So, Hafsat Kinagayem, sabi po natin, napakaganda po ang pananampalataya po natin dahil malawak, malalim, marami po tayong mga natututunan. This is how vast and how depth our faith and doctrines as Catholics. Kaya nga po, sa ating pong pagsisimba, marami po tayong mas nalalaman, napapalalim po ang ating pananampalataya sa Diyos, mas nakikilala natin ng Diyos sa pamamaraan ng liturhiya, ang banal na misa, sa pamamaraan ng pakikinig ng salita ng Diyos, sa pamamaraan sa mga awit ng ating simbahan, sa pamamaraan ng mga dasal ng ating simbahan, sa pamamaraan ng mga komentaryo, refleksyon. Ito po'y mga pagkakataon na mas napapalalim po natin ang pagkilala natin sa Diyos. Ikalawa, nakapaganda po, nagpintas po tatanga Domingo, gapuan nanta, ti panang ipaduyakyak ni Pedro, ti pamati na kina Apo Jesus. Kaslamot Apo, mangipalpaligip kada tayo, ti panang ipaduyakyak tayo, ti pamati tayo ti Diyos. Laglagipin tayo po, maminduang nagsaludsud na Apo Jesus. Una po, sabi po ng ating Panginoong Yesus, siya sino ay ti panagkuna ti tatao kaniyak? Para bang this is just trying to ask very impersonal who people say that I am. Nakanong ti madingdingig yung ay. Punada garod da kita dala na punada si kakano ni Elias, didaduma si kakano ni Jeremias, diwan nga mamunyag, ken mesa dagiti profeta. Ngim na Apo Jesus, sinalsud naman en suda. This is more personal, ket kunana, who do you say that I am? Ket da kayo, si asino akti pa nagkunayo. A very personal question demands for a very personal answer. Isu nga kuna nagarod ni Pedro, si kati Kristo, ti anak ti si bibiyag a Diyos. Nagpintas man na po daytoy. Gapuan ng takit, daytoy matket sa lutsud kada tayo. Alam ko po na magkakaiba po ang ating sagot. Ang sagot po ng isang munting bata at kabataan, iba ang sagot ng matatanda. Dahil nga po ang ating pagkaunawa, pagkilala sa Diyos ay ayon sa ating pong personal na karanasan sa Diyos. Amen? If I may ask you, who Christ for you? Sino po si Jesus sa inyo? Nukuna na Jesus ken ka, siya sino akadi ken ka? Anya tibagam ken kwa na. Amok nga tibagatay lang matkit nagtaod ti puso tayo. Nagtaod itinakim ken isip tayo. Ken karunaan, nagtaod laeng ti panakaammo, ken panakarikna tayo, ti presensya na Apo Diyos, ti biyag tayo. Iswakapsat ken gayem nagpintas man, ngintay na mo't isubli in our own particular experience of knowing who God is. Ang ating pagkilala sa Diyos. Naniniwala po ako
na nakilala niyo nakilala niyo ang Diyos dahil naramdaman niyo ang presensya ng Diyos sa buhay ninyo. Amen? Sa mga pagkakataon na alam po natin, buhay ang Diyos sa atin. Mga kwento po natin ng kaligtasan, ang kwento po natin, naramdam po natin na hindi tayo pinabayaan ng Diyos, lalong-lalo na sa panahong kailangan natin siya. Sa mga pagkakataon, naramdam po natin na kahit kailanman ay hindi nakalimot ang Diyos sa atin. Kaya nga po nakapaganda, nagpintas man na po na ito yung istorya ni Pedro. Ang mangiramut-mut kadatay ti pamati tayo. Naniniwala po ako, kahit po ang ating mga anak, kabataan, salamat dahil nagsisimba po kayo lagi. Kasi naniniwala po kami na sa lalo, sa inyong paglalakbay sa buhay pananampalataya, mas lalong makikilala niyo ang Diyos. And of course, sa ating pong mga elder members of our community, sa meron na pong edad, alam ko rin po na ang inyong pagkilala sa Diyos ay mas lalo na pong, because of your personal experience of who Christ is. Because of your personal experience of who God is. Na wala ka lang masasabi, kundi alam mo na may Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya po, yun po yung pinangahawakan po natin. Pinangahawakan po natin ang ating mga karanasan ng pagkilala sa Diyos. Ang pinangahawakan po natin, yung karanasan po natin na mas lalo tayong lumapit sa Diyos, ang karanasan po natin ng kaligtasan na lalong-lalo na. Apo, amok nga aduti padpadas tayo, generik na tayong adan ni Apo Diyos nga nangisalakan kada tayo, adan ni Apo Diyos nga nangayayat kada tayo, adan ni Apo Diyos nga man nangaasi kada tayo. Dagiti gundaway, nga narikna tayo, nga ang ating pagkilala sa Diyos ay hindi na po gaya ng dati, nasabi po ng ating katikista. Kasi dati, ang pagkilala natin sa Diyos, sa pamamagitan ng ating katikista. Amen? Dati, ang pagkilala natin sa Diyos, pakikinig lamang sa radyo. Pero iba pala, pag nakikilala mo ang Diyos ng lubusan, ng personal na pagkilala mo sa Diyos. Kaya nagpapasalamat po tayo sa linggong ito na pinapalala po sa atin katulad ni Pedro, ang kanyang pagkilala sa Diyos ay very personal dahil naramdaman niya ang presensya ng Diyos sa kanya. Kaya nga sinabi niya si ni Kristo, ti anak ti si bibiyag a Diyos. Sabi ko magaroda po, dayti nga panakamu tayo ngay ti Diyos, nga isuti ng rugi, ti pamati tayo kenkwana, nga aging gana tata, no apay nga daka makimismisa, no apay nga agkarkarar ka kinahapon Diyos, gapuanan ta, mamati ka launay, nga dati Diyos ti biyag mo. Nariknam ti kada na po Diyos ti biyag mo. Na ito po yung sabi po natin, daytoy lata ti mangibiyag, mangipalagip, daytoy lata iti mangpapigsa ti pamatim dahil sa buhay mo. Ramdam at nakilala mo ang Diyos personal sa buhay mo. My dear brothers and sisters, let us also celebrate our church as we celebrate the Petrine office of Peter nga na Apo Santo Papa nga iti kunatay garod ng halili ken ni Pedro ken ni Pope Leo tagda mga Santo Papa tayo dumngeg tayo garod iti panursuro iti simbaan babayan ken ni Santo Papa Leo XIV. Muna natin kapsat kay gagayem, I am proud to be Catholic and I am willing to die as a Catholic. Amen? Okay. Kung natin garoda po, dahil nga, alam po natin,
ng ating pagiging Katoliko, ramdam natin at nakilala natin ng Diyos na buhay sa atin. Amen.